Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos, na Marcos Jr. na babahala sa infiltrators sa INC rally. Naku. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya nababahala sa sagawang rally na Iglesia ni Cristo. Yan naman tayo eh. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na karapatan ng sinuman ang magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Ayon sa kanya, batay sa kasaysayan na kinikilala ang INC sa pagsasagawa ng maayos na disiplinado mga rally. Ayon kay Marcos, ang pangunahing ikinababahala ng pamahalaan ay ang posibilidad na may mga grupong makapasok sa hanay ng mga nagpuprotesta upang manggulo o mag-udyok ng kaguluhan. Correct. Yan na nakakatakot yan, partner. Binigyan diin na ang pinakamahalagang layunin ng gobyerno ay matiyak na walang masaktan. Ayun. Totoo nga bang walang nasaktan? Ay, meron. Naroon, ikaw, nakita mo naman, di ba? Eh, doon dito pala sa EDSA, may nangyari ng paluan. Napalo na yung ibang kaalib ng Iglesia ni Cristo. At yan ay sinasabi pala dyan na parang gusto ko lang balikan ito, partner, Alin? yung kaninang statement na unang ating pinag-uusapan, ibabalik ko lang doon sa sinabi niya na kung may mangguluman daw, kung may mangguluman daw ay wala sa hanay ng Iglesia ni Cristo. Oh, parang ito din. Parang ito din diba? yung binasa. Oo, tapos may nasaktan na 7. Ibig sabihin po ba nun, yung 7 nasaktan na yun ay kagagawan po ng mga infiltrator dito sa Somali diyan sa Iglesia ni Cristo. Kasi may 7 pulis na nasaktan po. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na ginawa ito sinaktan na nakito ang Iglesia ni Cristo. Ang nakita ho namin doon, nagkaroon ng tulakan, at kung wala hong ang tanong dito, bakit may nasugatan ay may nasaktan, di ba? May 7 pulis. Oo, may naaresto. Pero dito naman sinasabi po ng Pangulo na sinasabi niya na naniniwala siya sa kanyang paniniwala na hindi gagawin ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo kasi ako, hindi ho, talaga yan ho, talaga hong hindi naman sila magmumula ng away eh. Oo. Mapayapa ho yan. Narinig ko yung partner Kanino? Doon sa isang ministro yata yun, o hindi ko alam kung tagapagsalita nung sa lokal nila, ang sinisigaw nung tao na miyembro ng Iglesia, wag po kayong manulak. Sabi niya, mga pulis, wag po kayong manulak. Kasi tinutulak na mga pulis parang pinupush out lang ganyan O di ba? Nakikita ho sa video 'yon. Para hindi po tayo magkasakitan. So, initially, yung pulis, yung mga nagtutulak, papasok. O sabi niya, Kitang-kita sa video yun. hindi pwedeng sinungaling yun. At sinabi naman, atras po kami, pero wag po kayong manulak. So ngayon, sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaguluhan. Yung mga yung mga under the chain of command, as a commander-in-chief, yung mga pulis mo, nagtutulak dun Sila yung nagpupush na ganun So, di ba? Parang taliwas na naman at makabalter na naman doon sa siyempre sinasabi. Itinutulak mo sila, nakikiusap ng mga yung Iglesia ni Cristo, wag po kayong manulak, uurong po kami. Wag niyo po kaming itulak. Parang yung larong games na nakita mo yung maraming nakikita ko sa yung tutulakan na galon. Yun ho yung nakita. Father, ano masasabi mo dito na sa infiltrator daw na babahala si Pangulong Bongbong Marcos? Siya pa nababahala. Mas dapat nga ang Iglesia ni Cristo pa ang dapat mabahala. Kasi kilala natin ang Iglesia ni Cristo, partner. Na kapag sila gumawa ng rally, mapayapa, peace rally or prayer rally. Kundi katulad ng mga lagi sinasabi nila, accountability, transparency at saka justice. Yan lamang ang hangarin ng rally ng Iglesia ni Cristo. Dapat nga mas mabahala ang Iglesia ni Cristo. Baka kasi, partner, hindi tayo bibintang Oo. Baka merong ilagay dyan o kung sino man ang maglalagay sa rally ng Iglesia ni Cristo at manggulo, ibintang sa Iglesia ni Cristo. Ito yung mga infiltrator. Maglagay ang sino man ng mga infiltrator sa rally ng Iglesia ni Cristo
manggulo at pagbibintangan ang Iglesia ni Cristo. At liliwanagin natin, Oo. nagkaroon din ng rally ang mga DDS supporters pero hindi Walang naging gulo. bayolente. Oo. At ngayon, kung sino man po ito sinasabi po na infiltrator na to, wala sa mga DDS supporters, wala sa Iglesia ni Cristo, sino kaya ang pinapatamaan na infiltrator Ayun na na nga. totoo na Pangulo? Kaya nga ito nililinaw natin. Gayong sinasabi ng presidente o ng Palasyo Malacanang na nababahala siya na baka mahaluan di umano ng infiltrator, sino po ang tinutukoy nila na infiltrator? Baka ibintang na naman nila. Yung mga DDS na yan. Yung mga maisog na yan. Sila ang mga infiltrator. Sila ang hahalot manggugulo. Pinapangunahan na natin, partner. Ay, oo. Marami nang ginawa ang mga DDS, ang mga maisog na yan, na rally na wala namang gulo na nangyari. Correct. Naroon na tayo sa mga sinisigaw nila na Marcos resign, Marcos alis dyan, pero walang gulo. Binibigyan pa nga ng pagkain ng mga anti-riot police Mhm. Binibigyan pa nga ng tubig Mhm. Hindi nakikipag-away Mhm. sino tinutukoy nitong mama na ito na infiltrator? Di ba? Actually, ang kilala ho natin kasi na sa mga napapanood po natin, yung pong nakaraan na nagkaroon po ng rally. Yung ano ba yon, Trillion March sa flood control, yung mga lumusob ho doon sa yun ho yung siguro infiltrator. Yun ang nakakatakot. Ito kasi mapapayapang pagtitipon, sigaw ng boss ng taong bayan, 'di ba? Ang may kasabihan tayo, 'di ba? At sinasabi na freedom of expression, sumisigaw ang taong bayan, boss ng bayan. Sabi nga nung isang senador, mas mataas daw ang sigaw ng boss ng taong bayan kaysa sa batas. Kilala mo yung partner? Oo. Kaya kinakailangan baloktutin yung batas. Oo. Ito, nagkakaisang tinig ho ng sambayan ng Pilipino na may panawagan na hindi ho sila pumunta doon. Ang panawagan ho nila, aside of transparency and accountability, kinakailangan managot yung dapat managot. Mm-mm. Diba? Mm-mm. At speaking of managot, partner, kasi pinag-uusapan doon, isa sa mga pinupunto ng INC doon sa pangyayari ng EDSA at ngayon pinapapatuloy po ngayon dyan sa Liwasang Bonifacio. Mhm. At isa po sa mga naririnig ko na sa kanilang mga speech doon ay tungkol po, partner, dito sa kay Senator Marcoleta. Ito. Oo. At ito na nga, Ombudsman itutuloy ang Flander case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na itutuloy nito ngayong linggo ang paghahain ng kasong Flander laban kay Senator Rodante Marcoleta. Sa kabila ng mga rally ng Iglesia ni Cristo o ISC bilang prosuporta sa senador. Ayon sa Ombudsman Jesus Crispin Remulla, walang nagbago sa kailangang desisyon at walang umiiral na selective justice. Samantala, nanawagan ng Malacanang sa INC na huwag hayaang magamit ang kanilang mga protesta sa anumang destabilisasyon laban sa pamahalaan. Tiniyak naman ng DILG at AP na natiling mapayapa ang sitwasyon at nakahanda ang mga otoridad na panatilihin ang kaayusan habang isinasagawa ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Partner, ito ho ang magandang katanungan ho ngayong hapong ito. Sige, Sa inyong palagay, dapat bang ituloy ng Ombudsman ang paghahain ng kaso laban kay Senator Marcoleta o kahit may mga kilos protesta na sumusuporta sa kanya? Uulitin po natin ang tanong sa palagay po ninyo, samahan po natin ang ating mga nanonood ngayon. Dapat bang ituloy ng Ombudsman ang pagkasampa ng kaso laban po kay Senator Marcoleta sa kabila po ng mga kilos protesta ng sumusuporta po kay Senator Dante Marcoleta? Ano po masabi mo, partner? Bakit si Marcoleta ang kakasuhan nila? Si Marcoleta lumalaban sa korupsyon. Gusto nyo lang mapanagot yung tunay na tumanggap ng mga perang ninakaw nila sa kaban ng bayan. Lalo na yung mga pinangalanan ng mga dating sundalo. Si Marcoleta ang siyang lumalaban pero siya pa isa yan sa sigaw nila, partner ng mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo Bakit ikukulong? Bakit kakasuhan si Marcoleta? Gayong siya lumalaban sa korupsyon. Paano yung totoong mga korap? Bakit hindi kinakasuhan? Ako partner, hindi ako sang-ayon.
hindi ako sangayon na kasuhan nila sa Marcoleta. Ako, partner. Partner, palapakan natin na 1,307 views na tayo. Huwag kalimutan ho mag-like, mag-share at mag-subscribe. And click the notification bell. Tuloy. Ito, partner, ang pagkadinig ko, si Senator Marcoleta, tinik sa lalamunan nila. Bakit? Ayan, oo. Naalala ho natin nung sa mababang kapulungan ng congressman pa po itong si Senator Marcoleta. Naalala mo pa to, partner? Oo. Nung sinabi po noong kasagsagan na siya lang ang kumukontra doon ho sa mga kay Paduano, kay Abante, Congressman Abante, Congressman late Acop, at yung mga oldies but goodies na senador na nandoon ho mga kabayan. Ang ginawa, di ba tinanggal din siya doon? Meron kasi pattern na sinusunod. Para nakita ko may pattern tayo nakikita sinusundan eh. Doon, pag kumukontra ka, tatanggalin ka. Dito, sa Senado, kumukontra naman itong si Senator Rodante Marcoleta, talagang una, tinanggal na ho sa chairmanship. Likewise, mga kabayan, ganun din ang ginawa nila doon sa Blue Ribbon Committee, partner. Ganun din, oo. Nung congressman siya. Tinanggal din siya. Bilang hindi nga niya alam wala na pala ako sa Blue Ribbon Committee. Nagulat diba? siya, Nagulat siya. Tapos, bakit? Kasi kumukontra ka sa Agos. Tapos, eto na, partner. Kailangan pala, kailangan sumabay sa Agos, gano'n. Hawak mo ang bit eh. Diba? Ay, hawak nila ang bit. Oo. Tapos, partner, eto na. Nung maging senador na to, pansinin nyo siya na ngayon ang mismong may hawak ng Blue Ribbon Committee. Anong ginawa? Kung anong ginawa nung siya ay congressman, tinanggal sa Blue Ribbon Committee, pagdating sa Senado, tinanggal naman siya pa sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Nang hindi tumigil. Nang hindi tumigil, partner? Ayaw mo tumigil, tinanggal na nga kita. Ayaw mo tumigil, bigyan nga kita ng kaso. At ito, plunder na to. Bahala na yung Ombudsman Jesus. Na ikaw nang bahala dyan na kasuhan ito. At ito na nga, kakasuhan na. Pero partner, mabilis to mabilis ito. Kapansin-pansin ho, wala sa statement ni Jesus, Crispin Boy Rimulya, yung salitang hinog na si Marcoleta. Ang alam po nating inaasahan po natin na hinog ay ito pong si Senator Jingo Estrada at saka ho itong si Joel Villanueva. Parang may narinig akong ganun. Wala ba? Meron. Meron? Hinog na sila. Kaya na, yung isa ho napitas na nga Ayun. Nakulong na Oo. Pero yung hinihintay ho nating hinog na sinasabi niya si Joel Villanueva, sa pagkahinog, partner, ikukumpara lang natin sa pagkahinog, napunta sa pagiging hilaw. Bakit? Balik sa PI. Balik po sa preliminary investigation. Okay? So ngayon, kung balik sa preliminary investigation ito, mas mabilis pa pumasok ngayon itong kay Rodante Marcoleta, kay Senator. So ngayon, ito na nga ngayon mga kapatner. Kapansin-pansin po, pinagtatanggal. Ngayon, ayaw mo tumigil. Ito na ngayon na kakasuhan ka ng plunder. Partner, ano masasabi mo dyan? Dito sa ikakaso kay Senator Rodante Marcoleta na plunder. Partner, seryoso sila Lalo na si Jesus, ayan. Sino bang Jesus yan? Si Papa Jesus. Partner, dalawang klase ang Jesus. Isang totoong Jesus isang Jesus na totoo, na Jesus Christ. At itang si Jesus Christ, partner, yung kilala natin, yung mga Kristiyano po, yan, partner, nagpapagaling po yan ng may sakit. Ayan, oo. Diba? Papa Jesus din yan. Si Jesus Christ talaga nagpapagaling ng may sakit. Yung mga bulag napapakita, yung mga patay, si Lazarus binubuhay. Oo, yan. Si Jesus Christ yan, si Jesus. Banal yun, banal. Yun. Yung isang Jesus, bumubuhay din. Papa Jesus din yun. Papa Jesus din yun. Bakit? Bumubuhay yung partner. Bumubuhay yun. Bumubuhay yun. Bumubuhay ng kaso yun, partner. Yun na, pabuhay nga yung kay Pastor Apollo. Ayun na nga Matagal ng patay pero kayang-kaya na po. Basta manampalataya ka lang kay Jesus. Boying Rimulya, mabubuhay ang kaso mo. Yun po, pumapatay, yung isa, ito yung Papa Jesus, yung mabuti, yan, banal. Pero hindi ko naman sinasabing hindi mabuti yung isang Papa Jesus, partner. Pumapatay, bumubuhay yun. Yun nga siya sabi ko. Ito nga, ito, papaliwanag ko sa'yo bakit nangyari yan. Bakit kaya niya pumatay, kaya niya bumuhay. Kapag ikaw may kaso,
at sumampalataya ka sa kanya, mamamatay ang kaso mo. Ay, ganun pala yun. Oo. Kapag ka ikaw, Ay, hindi sumasa- walang kaso at hindi ka sumampalataya dito sa Papa Jesus na isa na ito, nako, Ano mangyayari? imbes na wala kang kaso, magkakaroon ka ng kaso. Tignan mo ha. Di ba? Oh. Kasi tama sabi niya, hindi selective. Sige, hindi sabihin natin for the sake of argument, hindi ka selective, pero hahanapin ng taong bayan sa iyo. Nasaan na yung mga hinog na sinasabi mo, na pipirmahan mo? Bakit bumalik ulit doon sa sa PI? Nasaan na yung kay Chis Escudero? Di ba? So ngayon, hindi nga siya selective eh. Diba? Hindi siya selective. Pero kapuna-puna ho yung kanya ho mga namutawi sa kanya mga labi na mga words na hinog na itong mga to, ngayon nahilaw. Ngayon, diba nahilaw? Oh. Di ba? Yung katumbas nung dating hinog, naging hilaw, yun yung dati matitigok na sana, bubuhayin. Ayan. Bubuhayin ni Papa Jesus na isa. Ito isa. Ito sabihin ko sa iyo partner. O si Tabi po ito po lang, good vibes lang ika nga mga kababayan. Totoo naman talagang bumubuhay ng patay itong Jesus. Bagitin mo! Jesus. Jesus. Crispin. Yung Crispin hindi ko... Ang bigat ng pangalan naman. Jesus Crispin. Basilio. Hindi totoo, seryoso ako. Ito kasi mga kabayan, mabigat ho ito. Nung DOJ siya, binuhay niya yung kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Diba? Nung mapunta sa ombudsman, yung mga hilaw, ay yung mga hinog, nahihilaw. Yung walang kaso, nabibigyan ng kaso. Ayun. So, milagroso pala ito. May kabanalan din. Seryoso ako, medyo milagroso po pala itong si Jesus ng ombudsman. Partner, ito naman ang sagot ni Senator Marcoleta, partner. Akala nyo wala sagot, Meron. Sumagot agad si Senator Marcoleta, partner. Okay. Senator Marcoleta naniniwalang na mababasura rin ang Flander case laban sa kanya. Kumpiyansa si Senator Rodante Marcoleta na ibabasura ng Sandigang Bayan ang planong kasong Flander laban sa kanya. Kaugnay na umano'y hindi pagdideklara ng 75 million campaign donation sa kanyang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE sa Statement of Asset and Liabilities and Network SALN. Iginiit niyang pribadong pondo ang mga donasyon at hindi ito na ituturing na ill-gotten wealth sa ilalim ng batas. Ayon kay Marcoleta, legal ang donasyon at nabayaran sa kaukulang donor's tax. Naniniwala rin siya sa pinupunti niya dahil sa kanyang pagsisiyasat sa umano'y anomalya sa flood control project at sa lalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito, partner! Ang sabi ni mababasura naman talaga. Ano makukomento mo dyan, partner? Inshallah, partner, kasi isa yan sa mga inshallah, partner, no, na sana magkatotoo itong sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na mababasura itong mga plunder case laban sa kanya. Kasi sayang naman, partner, na ang isang magaling at matinong senador na kagaya ni Senator Rodante Marcoleta ay makukulong sa walang katotohanang mga kaso, partner, kagaya niyan, plunder, ikinakaso sa kanya na siyang unang nakikipaglaban ngayon sa korupsyon. Okay, partner. Ako, sige, given natin na, sabi nga, lagi ko nga binibigyan ng for the sake of argument. Sige, ipinasok na yan. Tinanggap na ng Sandigang Bayan yan. Pero, partner, gaano katagal yung proseso para ma-dismiss yung kaso na yan? Kasi nalalapit na po itong impeachment trial kay BP Sara. Di ba? At baka kapag-ingay pa kaya itong si Senator Rodante Marcoleta na makapag-imbestiga pa patungkol ho sa mga flood control project. Sino nga? Yan. Yun ho, ang pinag-uusapan ho dito, given na naisang panahon ni Jesus Crispin Boying Rimulya sa Sandigang Bayan. At pinaliwanag na nga sa atin yan, plunder, walang piyansa. Depende na lang kung gaano kalakas o kung mahina man ito, possible magbigay ng piyansa. Anyway, yun ho nga itatakbo ng buwan, linggo, na sigurado makukulong to eh. Kapag nilabasan ng warrant of arrest,
ikukulong ho nila ito. Sinabi na nga ni Boying di ba? Itutuloy daw yung kaso sa kanya Kaya nga, yan nga. Yun nga pinupunto ko doon Ikukulong ito, once na ikinulong ito, mababawasan na naman yung mga senador. Di ba? Senador na senador na ayaw mapa-impeach ang ating pangalawang pangulo. At mag-cross-examination doon po sa mga testigo na iahain po ng mga prosecutors panel. Alam naman po natin, napakahusay pong abogado ni Senator Marcoleta. Ang tanong ho dito, gaano katagal at ano ang magiging epekto nito doon ho sa magiging impeachment trial ni BP Sara. Diyan po. At malapit na, asais na. Malaki epekto niya, partner. Kung halimbawa ngayon o bukas, bigla Ayun na nga. isinampa. Tapos hindi umabot ng petsa asais. Yun na Ay nga. naglabas ng warrant of arrest. Asais magkakaroon na ho ng trial ho mga kabayan sa impeachment. Partner, kumpiyansa si Senator Rodante Marcoleta na mababasura yung kaso laban sa kanya. Yung basura, walang problema, Pater Ang Oo. tanong dito, kung gaano katagal yung ipoproseso ng basura nito. Mabilis lang yan. Gaano kabilis natin tingin mo? Bago mag-impeachment si Inday Sara, sigurado may kaso si Marcoleta. Hindi, yung words na basura. Ay, basura. Ito Kasi sabi ni Ay, matagal pa yan. yun ang tinutukoy ko. Oo, matagal pa yan. Baka nawawala tayo Ang pinag-uusapan ho natin, si Senator Marcoleta, kumpiyansa po na mababasura ang kasong sinampa sa kanya. Oo. Tama po siya. Ako naniniwala po ako dyan dahil talagang basura Pagdating ng araw. Pero, yung collateral damage ang tinatawag dito. Ilang buwan, ilang linggo, bago ho mabasura ang kasong ito. At habang ikaw ay may kaso o hindi ka pinagpiyansa ng Sandigan Bayan, ikaw ay nakakulong. Kulong ka Ito, muna. Ayan. makakapag-function ka ba na bilang senador? Di ba? Nakakulong ka Diretsahin na natin, partner. Diretsahin na Paralyze. natin. Para mapabilis tayo. Yang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na mababasura, hindi pa po ngayon yan. Matagal yan. Matagal pa yan. Pero etong sinasabi ni Boying Rimulya, partner, na gugulong pa rin ang kaso sa kanya, tutuloy yung kaso sa kanya, sa lalong madaling panahon yan. Sa palagay ko nga, partner, bago mag-impeachment kay Inday Sara. Posibleng aristuhin si Marcoleta. Malamang ako, hindi man sa manguhula ako, baka ito harangin agad ni Senator Marcoleta yan. Pasakan ka agad ng motion yan. Kasi ganyan baka lahat ng motion ilagay yan. Motion for omnibus na yan. Ang tanong kung papakinggan yung mga motion na yan. Depende sa Sandigan Bayan yan. Kung nakita naman na walang basihan, bakit hindi ibasura na lang? Kaya lang, sabi ko nga gumugulong pa rin po mga kabayan ang kaso. Tignan mo, Pater, jurisprudence natin dito. Ang pinaka-jurisprudence po natin, si Senator Jingo Estrada. Nasaan si Senator Jingo Estrada ngayon? Kinasuhan ni Boying Rimulya. Ang bilis. Sa Sandigan Bayan. Oo. Nilabasan ng warrant of arrest. Inaresto ni John Vic Rimulya. Nasaan po siya? Nakakulong. Oo. Yun ang pinapakita ko na nakakapag-function po siya bilang senador. Hindi. Wala. Di ba? Oo. Yan ang gustong gawin kay Senator Rodante Marcoleta. Para maubos ang... Na hindi niya magampanan yung kanya pagiging senador at mapigilan po at yung kanya pagsisiyasat sa flood control at Isa pa yan. manahimik na po siya, patahimikin muna ito. Bagamat alam naman po natin basura ito, yung collateral damage. Again, pinakitaan ko na po kayo ng jurisprudence about kay Senator Jingo Estrada. Ito ganito mangyayari kay Senator Rodante Marcoleta. Kung hindi pa papayagan pa itong magpiyansa. Kasi lahat naman ng kaso available Kaya lang kino-contest yan, partner. Paliwanag natin. Plunder nga Paliwanag natin. Lahat ng kaso, kahit abogado, tanungin mo, yung mga husay na abogado, lahat ng yan ay pwedeng magpiyansa. Kaya lang depende po yan sa pag-contest mo doon. Yung iba nagko-contest pa sila, nagmo-motion for bail sila. Sabi ko nga sa iyo, may kilala ako, addict talagang drug addict nag-motion yung abogado, pinagbigyan, nakapagpiyansa, kulang-kulang 1 milyon. Ganun? Oo, yung kakilala ko, na namomonitor ko yan, yung hinuli ko ng mga tropa. Pero ito, di ba, lahat yan, eto, tanong dito, kung pagbibigyan, pero matagal pa yung proseso, yung pagbibigyan din, partner. Yun na nga. Pero, partner, mukhang natumbok mo yung hinala ko rin bago ang impeachment kay Inday Sara baka arestuhin si Marcoleta. Speaking of impeachment, partner. Nariyan nyo natin kaibigan si Spencer Lacarrier. Basahin ko lang yung sabi niya. Brother, ganda ng jacket mo Albor. Ayan. Ito, gusto mo Arborena? Gusto mo?
Kasusuot pa lang, gusto arbor agad. Wag ka Ngayon nga mag-alala. lang, ngayon nga lang. Yun, Ngayon nga lang. No? Akala ko, feeling ko dito, kadete ako eh. Oo nga, ganda eh. Oh. Oh, di ba? Alam mo, akala ko kadete ako dito eh. Alam mo sa PMA? Oo. Oh, ganyan, di ba? Yung kaya nga Hindi ka kadete, partner. ano ko? Hinete. Lagyan, kinete ng kabayo yung partner ha. Hindi, Kinete. feeling ko tong mga jacket na marno pula ganito. Yung ano yung sa mga PMA year, di ba ganito sila pa nag-graduate na. Kaya nga snappy ako ngayon, wag kang kokontra. Oh, yan, oh, snappy. Okay. Speaking of